Pornography. May sexual theme ang content na ito. Viewer discretion is advised. May mga trending ngayon dito sa Facebook. Gold medalist daw. Nakashare pa yung mukha ng babae. Pero malinaw kung ano yung tinutukoy. Bold or porn. Talagang usap-usapan pa. Talagang rektahan sa comments, pa-share, pa-send ng link. Hindi ito usapang politika. Hindi rin usapang relihiyon o moralidad. Pag-usapan lang natin yung science. Naglagay ako ng mga related readings para sa gusto pang magbasa ng mas malalim. Ano ang problema sa porn use? Let's talk about dopamine, arousal, and porn consumption. Ang dopamine ay neurotransmitter para sa reward, motivation, at focus. Ito ang signal ng utak para sabihin sa ating, uy, mahalaga yan. Uy, habulin mo yan. Uy, i-pursue mo yan. Uy, i-look forward mo yan. Tumataas ang dopamine or nagkakaroon ng dopamine spike dahil sa anticipation ng reward at novelty o yung pag-look forward mo sa bagong experiences. Halimbawa, pagod ka galing sa trabaho pero inaasahan mong may sasalubungin ka ng anak mo o nung mahal na aso mo. Pag novel experience naman, pag may pupuntahan kayong bagong lugar ng pamilya mo at excited ka, nilulook forward mo talaga siya. So these experiences are facilitated by the dopamine system. Tumataas ang dopamine dahil inaasahan ng utak yung reward. So ito yung tumutulong sa atin to pursue rewarding things. Career, work, fitness, health. Kasi usually you need efforts to do this. Dito pumapasok ang problema sa porn. Inaabuso ng porn ang dopamine at sexual arousal systems. Ibibigay ito ng mabilis, matindi, at paulit-ulit na sexual novelty pero di mo kailangan ng effort para ma-achieve. Search lang, click lang, share lang, hingi ka lang ng link. Noong unang panahon, limitado ang sexual cues. Ngayon, unlimited na yung novelty, extreme yung visuals, instant yung access, masigit pa yung access ng kung sino mang may hawak ng internet ngayon sa kamay nila sa cellphone kumpara sa access sa sexual cues ng pinakamayayamang hari at emperador ng unang panahon. Isang search mo lang sa Google, unlimited access ka na. All varieties, all novelties. Habang mas maraming porn ang pinapanood, mas mabilis humupa ang arousal. Kaya naghahanap ng bago at mas extreme. Kasi nagbabago, gumagalaw yung baseline dopamine levels. Ano yung resulta? Mas mahahabang sessions, mas matitinding content, mas counting satisfaction. So, tuloy-tuloy lang yung overstimulation ng utak. Nag-a-adapt yung utak, tinatry niyang i-normalize. Ito yung problema. Dahil overstimulated ka sa isang aspect na yon, bumababa ang epekto ng mga naturally rewarding na bagay. Trabaho, pag-aaral, totoong relasyon mo, sa partner mo, sa pamilya mo. Maaari itong mauwi sa anhedonia. Ano yung anhedonia? Ito yung status or ito yung mental state. Sorry, hindi ko lang kung technically correct yung mental state. Pero ito yung period kung saan sobrang baba ng motivation mo, sabog yung focus mo, tapos wala kang drive para kumilos. Wala kang nilook forward na trabaho. Sobrang baba ng dopamine levels mo, hindi siya nag-i-spike sufficiently for you to pursue productive things. Mas malala pa, ang dopamine response ay napuputol na sa reward. Nag-i-spike na siya dahil nilook forward yung porn as a reward. Ang nangyayari, nalilink na siya sa mga cues. Screen, thumbnail, boredom, automatic na urge. Alam nyo, ito yung tingin kong kahit dahilan ba't nagka-trending to. Kasi matik eh. Pag nakita nung isang Facebook viewer sa feed niya, gold medalist daw, curious siya. Dopamine spike, na to. Minililook forward ka na reward. Hindi na siya nagiging choice. Reflex na siya. Kasabay nito, humihina yung prefrontal cortex. Ito yung bahagi ng utak para sa impulse control at sa long-term planning. Kaya kahit alam mong may mali na, no? I think this is a common experience, no? Mahirap pa rin tumigil. Maaari ring masira ang sexual conditioning. Yung arousal, imbis na sa totoong sexual cues siya, na-encode na siya sa pixels at sa novelty na dala ng porn. Hindi na sa totoong intimacy. So, kunwari, may asawa ka, tapos excessive yung porn use mo. Apektado na intimacy nyo because you start to be disembodied. Supposedly, intimacy is embodied, pero dahil encoded na sa pixels yung arousal mo, nahihirapan ka ng ma-arouse sa actual na sexual act. Ano yung posibleng resulta? Hirap ma-arouse ng walang porn? Bumababang attraction sa totoong partner. Ito pa, pasintabi lang, pero may mga malala talaga yung addiction sa porn. Yung iba nagiging gooner, na-escalate sa mas extreme na stimuli para lang makaramdam ng arousal. Ngayon, hindi lahat ng gumagamit ng porn ay addict. Pero dahil ang porn ay nakadisenyo para i-hijack ang dopamine at arousal systems, malinaw ang risk ng addiction. This may lead to loss of control, intense cravings, withdrawal, at
pagkasira or pagka-disrupt ng pang-araw-araw na buhay. Kasi maya't maya, nagdo-dopamine spike ka, naglo-look forward ka for novelty provided by porn. Sa huli, may kanya-kanya tayong choice. Pero dapat malinaw sa atin, ang porn ay hindi neutral. Ito ay engineered para sakupin ang reward system ng utak.